Grabe talaga dito mga kaibigan. Oh. Daming mga bulaklak. Oh. Ayan po, oh, dito na siya na kumakapit. Oh. At least mayroong kakapitan kasi tingnan mo nga. Oh. O mga kaibigan, nakita niyo yung patula natin. Maliit pa siya pero kita nyo. Ang haba-haba na. Ayan oh, grabe kahaba mga kaibigan. Ang dami niya mga bulaklak. At saka yung mga bunga niya ay pasunod-sunod. Oh, ito pa oh. Oh, ayan oh. Ito naman, hindi siya bumaliko. Bumaliko siya, pumunta siya sa kabila oh. Pumunta siya sa kabilang kalsada. Nangaliwa oh. Nangaliwa ang patula natin oh. Tingnan nyo oh. So marami siyang mga, ito mga kaibigan oh. Oh, mayroon pa rin dito oh. Ito po ay mga bulaklak po siya. Ang dami pala. So ngayon dito tumanda na siya kaya ganyan po kukunin natin yung mga dahon kasi iko-composting natin. Pinabayaan ko lang kasi oh ayan oh. Ang daming mga maliliit. Oh ayan mga kaibigan oh. Hala. Ang dami, alam nyo, masarap ito gigisahin kahit maliit pa yung ganyan, oh. Oh, yung tamang-tama. Pero pinapalaki natin. Hala, ayan, oh. Ayan. Ayan, mga kaibigan, oh. Oh, diba? Sunod-sunod siya. Yung dito, nakuha na natin. Yung dito. Ang kagandahan kasi dito, mga kaibigan, pwede na nating pangkanin. Kinakanin ko na to. Hindi na nagbigas-bigas. Wala na tayong pabigas-bigas, no? Okay, so tingnan natin dito banda kung may mga bulaklak. Okay, ayan oh. Kumakapit na naman siya dito. May mga maliliit na nagsisimula. Gaya nito oh. Ayan. Ayan mga kaibigan oh. So ngayon, dito tayo sa unahan. Ayan. Ayan ang mga bulaklak niya oh. Mga bulaklak mga kaibigan oh, tingnan mo. Pasunod-sunod siya, mayroong medyo mahaba, may ganito kahaba, may mahaba-haba. Oh. So ngayon ay ito pa pala oh. Kailan kaya ito? Tingnan natin kung na okay. Minsan kasi mga kaibigan sa lapad ng dahon, napakalusog niya no. Kita niyo yung dahon niya, napaka-green, malapad. Okay, so ngayon ito yung ating ganito. Ayan, i-ano natin siya. Dahil pag maraming bulaklak yung patula, kailangan mo siyang i-pollinate. I-self-pollinate mo po. Dahil kung wala pong mga pollinator, ikaw mismo po ang magpo-pollinate mga kaibigan. So ngayon, kukuha ka lang ng ito. Kukuha ka lang ng bulaklak na lalaki. Ito yung lalaking bulaklak na wala po siyang mahaba. Hindi kagaya nito na makikita mo yung kanyang bungang mahaba, di ba? O, yan po yung babae. So ngayon, yan po ang lagi kong ginagawa kasi mahirap po makita, walang pollinator. So ngayon, maganda po magpo-pollinate mga kaibigan sa umaga. Alas 7, alas 8 ng umaga. Yan po ang magandang magpo-pollinate. Dahil yung kanyang pollen dito, magdadry po yan. Magdadry ang kanyang pollen. So habang sariwa pa, ilagay mo na agad para mahaba ang tubo ng iyong bunga. Kahit opo, patola, zucchini, kalabasa, ampalaya, yung mga namumunga. So ayan, kukunin natin yung dahon. Yan. So ngayon, ilalagay mo lang siya sa ibabaw. Dito lang natin, diba? Kitang-kita mo, dilaw na dilaw. Talaga ang pollinate niya, ang pollen. Ayan. So, yung ganito, ipahid mo lang yan dito. Okay? Ipahid mo lang siya dito sa ibabaw, diba? Kapag walang mga bumblebees, walang mga langgam, walang mga ants na naglakad-lakad dyan, ikaw na mismo ang magpo-pollinate mga kaibigan. So, yan po ang ginagawa natin para so dilaw na yan siya. So mamaya po yan makikita mo yung ito niya magko-close itong bulaklak niya, matatabunan. So at least hindi siya mauulanan o kaya'y mahangin. Hindi didikit talaga. Kaya ito. Tignan mo kung nakikita mo yung ating patula, ganyan po siya kahaba mga kaibigan. May nakuha po tayo kahapon. So ito mga babae na to siya.
Kasi kahapon, ang dami kong napopollinate kahapon. O, yan, lalo ng ganito, kabubukas lang niya. Pero ganito mga kaibigan, pag ganito na po ipopollinate mo, parang hindi po siya mag-e-effect. Dahil natutuyo na ang kanyang pollen, oh. Wala nang pollen sa loob, nagda-dry na. So, kailangan talagang sariwa. So, ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin ang mga bulaklak, no? Tinatanggal ko na yung mga bulaklak, mga kaibigan, kapag wala na tayong kailangang ipopollinate. Okay, para, ayan o, mayroon pang mga tutubo pa, dami dito. Ang dami talaga mga bulaklak. Tatanggalin ko na siya kasi yan po ang ating gamiting pampataba. At saka, niluluto ko din to siya mga kaibigan. Ang dami ko kasing gulay dito, hindi ko na maubos, maluto. Kaya itong, ginagamit ko na lang sa pampataba yung aking mga prutas kapag sobrang dami na, mga papaya. Ilalagay ko yan sa aking composting bucket. Ayan o, mayroon akong composting bucket doon. So, pag kailangan kong magdilig ng halaman, yan ang gagamitin natin. Para hindi ka na magbili-bili ng mga organic fertilizer, makakabili ka man. Marami naman dyan, di ba? Makakabili ka mga kaibigan, pero mahal. Gagastos ka pa yung mga ganito. Ito ang magandang pang-fertilizer. So, kinukuha ko yan. At lalo na yung mga dahon nito. Oh. So, sinusok po natin siya sa ating tubig. Ito. Ito yung aking composting bucket. So, dyan po ako kukuha ng mga... Oh, ayan. Kompleto tayo. Oh. Dyan po ako kukuha ng idilig sa aking mga halaman. Kahit anong halaman dito. Yung mga dahon-dahon, sinusok natin. Sinusok po yan. So, ano bang meron dito mga punla na tutubo? Huli palang tumubo yung iba, oh. Huli. Ang dami ko kasing punla dito mga kaibigan, oh. Ay, namulaklak na yung aking. Namulaklak na siya. Namulaklak na ang ating ano, oh. Tatanggalin natin ang unang bulaklak niyan para... Ayan. Tatanggalin natin ang unang bulaklak kasi para mayroon siyang energy na magkakaroon ng mga tataas ba dito. Usually kasi lalo na yung iba tinatanggalan natin muna ng unang bulaklak at unang bunga. Okay. Halo-halo na to. Oh. Ito ay nagtanim ako ng pipino. Nagtanim ako ng pipino, oh. Ito, katutubo lang niya. So, at saka halo-halo mga kaibigan para mayroon din tayong mga bulaklak. Ang ganda nito, oh. Alam niyo ginagawa ko nito, yung mga bulaklak nito, pinatuyo yan. Papatuyuin mo yan, tapos iganyon mo lang, ilapag mo lang sa lupa. Tapos tutubo na siyang ganito, tapos i-transplant. Ang dami ko dito mga bulaklak. Ito, pag bibilhin mo to sa tindahan, ang ganito kalaki, $8 na yan. $8. Oh. Ayan. So, ito mga paso, recycle lang to sa mga ilang taon na to. Recycle lang to kasi magagamit talaga natin. Oh. Ayan, oh. Ito yung tinatransplant ko siguro mga 3 days ago. Oh, buhay na siya. Oh. Hindi na siya na-stress. Oh. Ayan, oh. Meron din ako ditong mga saluyot. Ito yung aking pinag-abalahan mga kaibigan. Meron ako ditong saluyot, oh. Ang dami kasing na mga lumabas, oh. Kaya sayang din. Tinanim ko na lang, oh. Kasi ang ganda ng bulaklak na to. Tingnan mo, maganda yan. Lalo na pag marami siya, magsanga-sanga. Putulin ko man to siya mga kaibigan. Ayan, para magsanga-sanga. Kaya mahaba siya, oh. Kasi gusto ko munang masitol siya kasi na-stress siya, eh. Sa pag, ano natin na sira yung kaya mga ugat dyan. So, putulan natin yan para magsanga-sanga. Ano, ay, ganito. Putalan natin yan dito. Tapos, ayan o, yung mga sanga-sanga makikita na hanggang magbilog siya. Ito yung ating mga saluyot, oh. Mga saluyot natin. Kahit isang saluyot, itanim mo. Paglaki niyan, lagi mo lang itrim. Laging sanga yan. Daming sanga ba? Oh, ito. So, doon mga kaibigan, mayroon akong talong doon. Medyo, ano na, may mga herbs din.
patola. May mga alugbati din ako, mga okra dito sa likod. Oh. Kailangan mo kasing gaganituhin pag dito sa lugar namin kasi yung buhang isa, doon mo lang ilagay sa lapag, no, dyan sa diyan, sa ground. Hindi po magkakaroon ng magandang bunga dahil balas. Buhangin kasi dito, malapit sa dagat ba. So daming buhangin. So ang ganda-ganda, mayroon tayo ditong mga okra o alugbati. O kailangan nating magtiyaga mga kaibigan. Yung alugbati natin, ano to, parang namumunga siya. Uy, namumunga na ang alugbati. Anong buing kang alugbatiha ka? Ba't ka namunga na ang liit-liit mo pa? Hala, namunga na siya ay. So kapag mamunga ang yung alugbati mga kaibigan, tatanggalin nyo po yung kanyang bunga, bulaklak, no? Oo, bunga, tatanggalin mo po yan. Para magkakaroon ng maraming udlot, maraming dahon. Ang liit pa niya, namunga na. Ba't kaya? Iputuli na lang kita. Diyan po minsan ginagawa ko sa alugbati kasi kapag hayaan mo siyang magbunga ng magbunga, tatanda yan. Nakita nyo yan, napansin nyo yan, kapag daming bunga yung alugbati. Ayan tapos na yung aking mga sitaw. Alam mo yung sitaw ko mga kaibigan, hindi ko na maluto, napatanda na lang dito. Natumanda na siya, ang ganda ng sitaw na to, tingnan nyo, napakalaki ang kanyang, ayan. Ang laki-laki, ang dami ko dito itatanim, hindi talaga ako mawawalan. Yung kagandahan ng sitaw. So, pag tumanda na yung alugbati, mamumunga na siya. Kapag hayaan mo lang yung kanyang bunga, yan po ay kunti ang manipis na lang ang kanyang budahon. Manipis na lang ang dahon niya. So, ayan tayo'y yung mga manok natin, kuna natin yung itlog mamaya yon. Maaga pa kasi masyado. So, mayroon po tayong upo, patula. Yung upo ko hindi man lumabas. Mga kaibigan, yung upo ko hindi lumabas ang kanyang punla. Mayroon ako ditong mga herbal, mga herbs, pampapurify sa ating hangin sa loob. Good morning sa inyong lahat. Dami kong tanim. So, ang daming tanim. Pag maraming tanim, maraming lulutuing grasya. Ito. Magluto ako ngayon kaya hindi pa ako nagkumain. Simple lang ang luto natin mga kaibigan. Wala nang arty-arty. Lagyan lang natin na ng tubig. Okay. Manamis-tamis ang sabaw. Lalo na sariwa. Sariwang patula. Lagyan lang natin yan ng konting egg. Okay, ganito ba? Lagyan ko siguro ito ng miswa. Very simple. Miswa. Patula, diretso sa ating kusina. Ganyan yan ang kagandahan talaga pag mayroong kang tanim. Pag may tanim mga kaibigan, diretso na. Wala nang... ito yung aking pampataba, pampataba natin, nilagyan natin yan ng kahit ano yung mga balat-balat mo dito sa kusina. Kahit anong balat mo sa kusina, mga kaibigan, dyan mo ilalagay. 2 araw. Ayan. So, itong kalahati, ilagay natin muna doon. Yeah, okay. So, lagyan lang natin ito ng... kumukulo yung tubig natin. Lagyan lang natin ito ng miswa, no? So, kami ng lola ko noon, hindi namin binabalatan kahit ano, kamote, mga upo, patula, hindi namin binabalatan. Kinakain namin ang balat kasi sabi ng lola ko, ang sustansya nasa balat daw. So, ngayon, pag tumanda na ako, nasanay na ako. At saka idibol naman ang balat. Kahit anong idibol sa bukid, kinakain namin. Nilalagyan lang namin ng gata. Basta idibol. Sus, nasa bukid mga kaibigan ang mga lunas ng anumang mga karamdaman. Hindi mo na kailangang pa-doktor-doktor, di ba?
Pero kapag kailangan, punta ka kapag kinakailangan. Pero usually, lalo na yung mga tao na nasa bukid, na nga survive nga yung mga indigenous people na hindi nakakita ng malaking lungsod, malaking syudad. Yan lang, sa technique lang yan ang buhay, diskartes buhay. Okay. So, kuha lang ako ng, lagay ko dito. Wala na, ito kasi manamis-tamis na to, lalo na sariwa. Nako. So, kuha tayo ng ano lang, siguro miswa o udong. Dinalhan ako ni Ate Janet kahapon, mapagbigay talaga itong mga kaibigan natin, mga kaibigan. Oy. Mapagbigay talaga, alam nyo, puno-puno din yung aking lagayan ng mga udong dito. Udong, sardinas, at miswa. Ayan, dinalhan ako kahapon ng, dinalhan niya ako ng udong kahapon, dinalhan niya ako ng udong. Tingnan mo, ito, mga binigay-bigay ito sa ating mga kababayan mula sa Pilipinas. Umuwi sila. Kaya tingnan nyo, dami-dami dito stock. Pero sabi ko, sige lang kasi pag magpunta kayo dito, lulutuin din natin yan. Kasi hindi naman ako laging nagluluto ng ganyan, no? Minsan lang mga kaibigan kasi ang layo-layo pa naman ng Pilipinas. Magluto nga ako, isang piraso lang. So, kapag may bisita tayo, magluto ako ng ganito. Kaya puno-puno din mga biyaya, mga bigay-bigay. Kaya sobrang blessed tayo na may mga taong mapagbigay. Na anumang mayroon sila, sinishare nila. Diba? Sobrang malaking blessing na yan, mga kaibigan. Ang ilalagay lang natin dyan, ito lang po. Pwede mong lagyan ito ng sibuyas. Ano na ng sibuyas sa likod? Sa likod ng sibuyas. So ngayon mga kaibigan, mag-juicing po tayo ng ating, mag-juicing tayo. Maganda kasi ito, pang vitamin C. Lagyan natin ito ng tubig lang. Tubig lang ilalagay natin, Hindi ako nakapakulo. Hindi ako nakapakulo ng ating salabat. Pagkukulo na yung ating tubig. Yung mga ganito, huwag mo itapon yan. Malaking, yan siya sa ating garden. Tapos, ayan sino bang mag-akala na pati mga dugos, mga puro, binigyan tayo, Ang layo pa ng biyahe niyan, pinadala talaga dito sa akin. Pinadala ng ating followers, kaya sobrang saya talaga kasi nga si Chris, gustong-gusto talaga ni Chris ang puro. Pure dugos mga kaibigan, from Ma'am Lisbeth Holt. Ayan, Uy, maglapot-lapot talaga yan. Naano kasi siya, napunta dito sa ilalim, iwan ko ba? Napunta man dito, ano nangyari dito sa aking, dito, hindi sana yan, may lock kasi yan pero nag-leaking. Dito sa ilalim, nag-leak siya. Ito, very nutritious talaga ang puro. Ingat-ingat lang din kasi nga sobrang tamis. Pure na pure. Ito yung hinahanap ko sa Pilipinas. Ayun, magpapadala sana ako dito sa Pilipinas ng ganito. Kaso lang, yung ipapadala sa akin, nagbubbles ba? Ang tawag dito? Nagbubbles ba? So ang sabi kasi, kailangan daw bukas. Hindi pwedeng magpadala ng bukas. Siya, masisira. So, ang nangyari, hindi na lang. Ang dami pa naman sana. Tatlong puro. Tatlong bote ng puro. Kasi mga tao dito, nako, mahilig si Chris, gumagawa si Chris ng sandwich. Ginagawa kasi niyang palaman sa tinapay. Ginagawa niyang tinapay, mga kaibigan. So kapag
kontento ka na sa buhay na gulay is life, magugustuhan mo itong ating recipe. Wala ka ng gastos mga kaibigan. Siguro kung bibili ka, ito lang, miswa. Tapos mayroon naman ako ditong egg. Ito, garnish lang ito. At least kahit paano, may protein ba? Inday, bakit ka pumapayat mga kaibigan? Nag-exercise tayo. At tinitignan natin yung ating mga kinakain. Healthy diet. Dahil hindi naman tayo bumabata. So, kailangan nating mag-healthy diet. Ayan. Kunting asin. Oh. Pakulo-kulo lang natin yan. Tapos, lagyan natin ang ating egg from the ating manok na makulit. Ayun. Ayun ang ating calamansi juice mula sa ating garden. Alam nyo, noon pa talaga, na talaga ako ng kalamansi. Nagtatanim na talaga ako noon. Kaso lang, paunti-unti lang yung bunga niya. Ngayon, kasi isang puno lang kasi yun eh. So ngayon mga kaibigan, naging 3 na ang puno ko. So ang nangyayari, makakakuha ako dito, makuha din ako sa kabila. Ayan, kulo-kulo na siya oh. So, yung udong niya, yung miswa niya, tikman natin kung medyo marami kasi ang tubig eh. Nagtanim din ako ng okra. Okra, ano pa ba sa mga Muslim, mga Pilipino'y talong, ganyan. Okay. Okay na ito siguro ay. Al dente na ba? Pwede na ba to? Yummy. Ilagay lang natin ang ating egg. Garnish natin. Tapos, diretso na oh. Diretso na sob oh. Manamis-tamis kasi ito dahil organic talaga. Organic kay sus, alam nyo dito sa US, no? Kapag yung tindahan dito, mayroon talaga yung organic section, yung regular na walang hindi organic. Alam nyo yung organic section mga kaibigan, malula ka sa presyo. Grabe, double presyo. O kaya'y ano pa, more than talaga, lalo na mga native. Mga native na mga meat, mga grass-feed na mga meat. Sus. Pero hindi naman tayo para maghilig magkarni-karni, no? Kasi, ayan. Maganda kasi isda. Okay. Isda. Oh, diba? Okay na na, oh. Yan ang ating mabilisang kain. Kay, ang dami pa nating trabaho. Ang daming trabaho. Nasa bahay ka lang. Daming trabaho. Uy! Bless us all, Lord, in this I give sa Father, see from thy bounty, to Christ our Lord. Amen. Pasalamatan natin ang ating ani na marami pa tayong bigyan tayo ng ano. Hindi ako mawalan sa araw-araw nito kasi nga alam nyo, hindi siya sabay na munga. Yun ang kagandahan ng upo ko dahil hindi siya sabay na munga mga kaibigan ba. Pasunod-sunod. Kaya kapag maluto ko na, kasi siyempre 3 times a day, nagluluto. At saka kung laging gulay araw-araw, hindi naman yan nakakaano sa atin. Mas better nga eh. Pareho lang yan mga kaibigan na nagtitik ka ng multivitamins araw-araw. O kung kumakain ka ng gulay araw-araw. Pareho lang yan kasi vitamins man din to. Dito ang malaking nutrisyon. Diba? Diba sa eskwelahan nga, oh. Ito ang nutrisyon na kakainin. Diba? Tinuturuan tayo anong tama. Pero depende lang yan sa lifestyle nyo ha, at kung saan kayo masaya. Kung saan ka masaya, doon ka talaga eh. Huwag mong hayaan yung mga tao na magdidikta sa'yo. Kung saan ka masaya, kung ano yung mga kagustuhan mo, na alam mo naman na ikakabuti sa'yo, Google lang. Pura buyag ang sabaw eh. Ako, kontento na talaga ako sa sabaw. Kaya nga si CG, kapag may sabaw talaga, marami talaga siyang makakain, mga kaibigan.
pag may sabaw. Dahil sa sabaw, o lalo na mga sinabawang ganito, kahit hindi ka na kumain ng gulay, sabaw lang. Kasi ang lasa sa gulay napunta sa sabaw. Ang init pa. Kaya manguha lang ako doon sa labas. At least hindi na magbili. At saka pupunta ka pa sa tindahan. Drive pa ako ng mga 30 minutes. Kasi dito yung tindahan namin na malapit-lapit, medyo Muslim, mga carrots man. Harap. Muslim, mga carrots. Hindi naman pwede yan. Malagyan natin ng imiswa yung carrots. Magtanim din ako ng broccoli. Kasi paborito ng mga bata yung broccoli. Alam nyo ba kung magtanim ka ng sariling broccoli, no? Nakumpir ko talaga yan, yung tanim ko at yung nasa tindahan. Grabe talaga yung tanim ko, mga kaibigan, dahil manamis-tamis talaga siya. Iba talaga. Sana nakakain na kayo. Subukan nyo nga, mga kaibigan, yung batang patula, pati balat niluluto nyo. Magugustuhan nyo. Kasi alam nyo, kapag balatan nyo pa to, ang patula kasi parang, maano siya ba, malanay. Parang wala ng laman, So at least mayroon kang makagat-kagat. Parang natutunaw. Siguro napunta sa sabaw. Kaya kami noon, yung bata pa kami, mga kaibigan, yun yung training sa amin. Grabe yung lula ko talaga. Ayan yung egg natin, diba? Hard-boiled egg yan. Pwede mo ding ilagay kahit hindi pa luto na egg. Lagay mo dyan. Ito yung tira nila kanina, nag-almusal yung mga estudyante. Okay? Init man ulit. Dito din yung mga ganitong mga patula. Ano din yan, mga kaibigan? Galing din yan sa ibang bansa. Export ba? Export. Yung mga ganito. Kasi iwan ko, wala man farm dito na patula farm. Sinday Runing lang may patula na farm. Iwan ko sa ibang lugar. Ang vitamins nito napunta sa ang vitamins ng patula napunta sa sabaw. Magkano na patula dyan? Init tayo. Mag-exercise kasi tayo, mga kaibigan. Kailangan natin mag-exercise at saka pag mag-exercise tayo, mawawala na yung ating mga taba-taba. Mawala yung mga taba-taba natin talaga pag mag-exercise ka. Tutunawin. So, ang mangyayari niyan, parang busok na. Kasi, naku po, life begins at 40s. Yung mga, ang daming mararamdaman daw. Pag 40 ka na, hindi na pareho sa 30 ang iyong sarili, ang iyong katawan. Kaya, habang maaga-aga pa, exercise. Kain-kain na tayo ng mga ganito. Press gulay. Ako, lagi man ako kumain ng gulay kasi noon, mga kaibigan, maliit naman talaga ako. Extra small ako. Pagdating ko dito sa Amerika, sobrang payat ko. Alam nyo, nangyayari, doon
Depende sa laki ang patula. 100 per kilo. Sus Mario. Nako po, ang patula, mabigat pa naman yan. Mabigat-bigat pa naman ang patula. Nako po, 100 ang kilo. Kamahal ba? Mahal pala. Kasi sa amin, puro gulay sa amin eh. So pagpunta dito sa US, ang payat ko, doon ako bumibili ng damit sa... Kasi pagpasok ko dito mga kaibigan, hindi ako nagdala ng maraming damit. Hindi po siguro, ano lang ako, isang carry-on lang ang dala ko. So, maliit talaga ako. Mainit na mainit. Mahal pala ang patulad dyan, no? Dito mahal din. Hindi ko alam magkano, basta mahal din. Kasi, hindi man ako bumibili sa tindahan. Yung tinatanim ko dito, yung hindi ko mabibili sa tindahan, no? Kay, sus. At least, ito paano mga kaibigan, paso-paso. Depende din yan sa tao. Kasi alam nyo, yung ibang tao, yung kaibigan kong isa, sabi niya sa akin, Inday, bakit yung mga halaman ko, Inday, pati saging, pati malunggay, hindi man tumutubo sa aking kamay? Sabi ko, talaga, paano mo, inalagaan mo ba? Ano bang ginawa mo? Sabi, hindi talaga, Inday. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ako, so, maano man? Maayos man? Okay man. Sabi niya, naku Inday, kaya naano talaga siya. Kaya pag magpunta siya dito, binibigyan ko siya ng mga anong available dito ba. May ganyan po yan. Sabi ko, baka hindi ka lumaki sa bukid, baka nasa ano ka, city girl ka. Tumawa lang siya. Sabi niya, hindi. Ano din yung amin, probinsya din yung amin. Sabi ko, may ganun pala. Ito, sige lang. Pag anong meron dito, hingi ka lang. At dito mga kaibigan, lalo na yung ibang nakatira sa apartment, limited lang po yun at saka maraming bawal. Maraming bawal kung saan ka po nakatira ha, lalo na sa US. Dito sa US, dito sa lugar ko hindi ka po basta-basta magtatanim-tanim, no? Hindi po basta-basta, depende kung saan ka nakatira. So ngayon, yung si Chris, naghanap ng bahay. Yun talaga yung request ko. Sabi ko, gusto kong makapagtanim ako. Free. Yung walang pipigil sa akin. Yung makapagtanim ka anong gusto mo. Kasi dito, depende po talaga sa community kung saan ka nakatira mga kaibigan. Example, kung makatira ka sa apartment, kahit bulaklak, hindi ka makapagtanim-tanim. Dahil mayroon yan silang sariling tanim. Depende po sa situation. Kaya kung nakikita nyo, yun talaga yung request ko kay Kano noon mga kaibigan na ayoko yung mayroong mga restriction yung saan tayo titira. Kasi ako noon, tumira po ako sa apartment noon, nakatira ako sa mobile home noon. Pero sa mobile home noon, nakakatanim-tanim ako doon. Pero sa apartment, hindi. Alam mo, pag mayroon kang orchids, ipasok mo pa sa loob ng kwarto. Doon pa sa loob, ipasok mo. So, depende po yan sa lugar mga kaibigan. Hindi po basta-basta na, pag may bahay ka na, magtanim ka na lang kahit ano. Hindi. Kaya sabi nga ni Chris na, So, sana, daw. Sabi niya, kailangan mo talaga ng, yung malawak pa daw. Kailangan ko pa daw ng malawak na tataniman, sabi niya.
Kasi nga, yung harapan ko kasi, nagsiksikan na yung aking mga saging. Sabi ko, okay na to kasi nga, kapag malawak, mas marami akong i-maintain. At saka ako kasi, hindi ko mapigilan yung sarili ko mga kaibigan na ba, na magtanim-tanim pa ako. Kasi kapag mayroon pa akong tataniman, pag makakita na naman ako, ano yung mga gusto kong itanim, gusto ko pa namin magtanim ng kakao. Nako, ang pag-maintain mga kaibigan, ang pag-maintain. Kaya itong akin, sabi ko, okay na itong akin para ma-maintain ko. Okay na to, okay na ako dito. Kasi ang pag-maintain, pag magtanim ka, hindi mo yung pababayaan. Parang mga anak mo rin yan. Lalo ng panahon dito, sobrang mainit. Nako. Ang dami-dami yung dililigan ko. Siguro more than 50 mga, hindi, siguro abot yan ng 100 na mga tanim-tanim dyan. Yung diligan ko kapag mainit. Oh, diba? Saan ka pa dyan? So, kailangan mo maglaan ng oras. So, mayroon talagang mga tao daw na hindi hiyang yung hindi hiyang yung kamay siguro ba? Oo. Kasi it takes skills, mga kaibigan. Alam niyo yung pagtatanim, it takes skills. Skills talaga. At maraming mga technique ba na gagawin. Kailangan mo ng skills talaga. Hala, yung papaya ko, no? Hinog na yung isa. Kasi kahapon sobrang hinog na yung isa eh. Hindi ko pa nakuha, nakalimutan ko. Hindi ko pa nakuha, nakalimutan ko mga kaibigan. Kahapon, kumain ako ng papayang isa. Hinog ba, bagong kuha ko. Sus, ang sarap talaga. Hello sa inyo, salamat sa pagsama nyo sa akin. Tapos na ako mga kaibigan. Kunin ko lang muna yung papaya sa labas. Ingat po kayo dyan at magandang araw. Sara Bautista, Reyes, Angelica, Pasita Watanabe, Lynn Bagsain, Yang Mackenzie. Hello Ma'am M. Jean Casilyar. Hello sa inyo. Watching sa Puerto Galera, Shanli Como. At dito po, nako, dito kasi sa lugar namin, buong taon walang isno. Walang isno. Sabi, hindi ko alam nyo, pagpunta ko dito sa US, hindi ko alam na dito sa lugar namin walang isno. Gusto ko pa naman pag mayroong isno mga kaibigan kasi ang saya maglangoy-langoy sa may isno ba. Kahit malamig, ang sarap lumangoy doon sa mga isno. So sabi ko, wala palang isno dito. Gusto ko yung may isno. So, pero alam nyo, pag may isno kasi, hindi ka makakatanim. Mamatiklo ang tanim mo. Hindi mag-survive ang tanim mo. Malunggay, wala yan. Kahit anong, ang lalunggay, lalo na malunggay, mainit yan. Tropical yan. Nasa mainit. Naku, pag abutan yan ng mga siguro 40 degrees Fahrenheit, 30 degrees Fahrenheit, wala na yan. Nagluya na yan. Para na yung sobrang tamblay na yan. Wala. So, dito, kaya nga all year, buong taon akong nakakatanim. Kaya, ang kalaban ko lang is yung mga iguana na, yung mga squirrel, yung mga iguana, yung rabbit. Naku, malakas kumain ng pichay, mga kamote, tops. Sus, yun lang. Yung mga wild animals sila lang. Ma'am Isabel Quintana, hello Ma'am Jilly Corgio. Ingat po kayo ha. Thank you. Bye-bye po. Salamat.